Hawak na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng mahigit 20 mayor na dawit din umano sa ilegal na droga sa bansa. Ang ilan daw sa mga nasa listahan nagpadala na ng mensahe kay PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Minomonitor na ng Bureau of Immigration ang mga galaw ng 5 dati at kasalukuyang police generals na sangkot umano sa droga. Pero bukod sa pangalan nila at sa impormasyong nauugnay ang isa sa ilang drug lords, may bagong inaabangan ang publiko. Yan ay kung papangalanan ang 23 mayor na nasa drug list din umano ng Pangulo. I hope na yung mga mayor na yun ngayon nag-aarmas na ng gusto, nag-imbak na ng maraming bala at makipag-gira sa amin. Girahin natin yun. Pag wala, there's no way para matapos yung problema natin. Girahin natin yung mga tao na yan. Marami nang nag-titig sa akin kahapon you clear your name doon sa nag-announce, doon kay Presidente, huwag sa akin. Si retired PNP Chief Superintendent Vicente Loot na mayor na ngayon ng Daan Bantayan, Cebu, dumistansya sa isang Peter Lim alias Jaguar na nauna nang iniugnay ni Duterte kay retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo. Matagal na raw hindi nakikita ni Loot ang kilala niyang Lim. Meron akong kaibigan na Peter Lim. At one time he was also drugged in the controversy against drugs. So that was long time ago already. And when I came into the picture as regional chief of narcotics office in Cebu, cleared na siya. Yung Jaguar ang namatay. Pero hindi yan yung Peter Lim talaga. Hindi. Naluluharing itinanggi ng kanyang misis na galing sa drugs ang kanilang yaman. Ilan dito na ipundar na raw ni Ginang Loot bago siya naging mayor din at kahit bago niya nakilala ang asawa. Paano mabalik ang pangalan namin? At kahit halongkatin nyo pa lahat, wala kaming perang marami. Marami kami property when I was single na hindi pa ako nagpolitiko. 18 ang ari-ari ang idineklara ng mag-asawa sa kanilang 2014 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nasa 70 milyong piso ang net worth o kabuuang yaman kapag ibinawas ang utang. Ito yung Mercedes ko, kakautang ko lang siguro mga 5 months, 6 months ago. Kakautang? Oo, kakautang ko lang nito. Ito. Kasi ito yung isa sa mga dream car ko na nung mahirap pa ako, sabi ko, pagdating ng panahon, pag ako yumaman, bibili ako ng Mercedes-Benz. May mga townhouse, negosyong pautang at cockpit arena ang mag-asawa. Nagtitinda ako ng mga bag na signature, mga damit, jewelries, kung may maghahanap. Kasi yun ang, mula noong 22 years old ako, yun ang una kong naging negosyo na magbibenta-benta ng alahas. Trisha Zafra, GMA News.